Responsableng pagsusugal at pag-iwas na malulung dito. Tinalakay sa First International Conference ng QC Government, SIGALS at PAGCOR. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Upang patuloy na maprotektahan ang bawat individual pagdating sa responsible gaming and gambling, isang international conference ang isinagawa ng Quezon City Government at PAGCOR upang protektahan o upang maiiwas ang mga kabataan sa mga adeksyon na maaaring maidulot nito sa kanila. Katuwang ang SIGALS Flock Organization at International Gambling Counselor Certification Board, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang kauna-unahang conference na tumalakay sa responsableng pagsusugal at kung paano hindi malululong dito. Ayon kay Mayor Joy, maraming sakit ang maaaring maidulot ng sobrang pagkalulong sa sugal, kaya naman ngayon pa lang ay nais na nilang ipaalam sa publiko ang maaaring maging epekto nito sa kanila. Together with our partners, we aim to promote responsible gambling and gaming. Gambling addiction can lead to significant health issues, including mental health disorders like depression and anxiety, and can contribute to substance abuse. Additionally, it can cause financial ruin for individuals and families, leading to increased reliance on social services, higher rates of bankruptcy, and potential increases in crime rates due to financial desperation. Gambling addiction can result in broken families, loss of employment, and social isolation. Sinabi naman ng chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na si Alejandro Tenco na bagamat mahirap daw balansihin ang pagsusulong ng responsableng pagsusugal ng mga Pilipino, lalo na at 1/3 daw sa ating populasyon ay gumagamit nito, patuloy naman daw ang kanilang pagsisikap na ginagawa upang matulungan ang adhikain ng QC gayon din ang national government na bawasan ng pagsusugal at ilagay ito sa tamang pamamaraan. Sa ngayon daw kasi may plataporma na silang inaayos na layong i-monitor kung nalululong na ba ang isang gamer o gambler sa paglalaro. It's really difficult for PAGCOR to balance between regulating gambling all over the Philippines and at the same time making sure that responsible gaming is practiced. The role now of the present administration of PAGCOR is to make sure that we are able to balance gaming and responsible gaming. That is a commitment that I would like to make. But you yourself, if you already feel like now, the tool that is included there is actually monitoring the activity that you have. And it will automatically ban you or alert you that you're already doing excessive gaming. We're looking into it now. With them or oppose any of their activities. For SIGALS, we only really advocate for treatment, prevention, early intervention for people afflicted with disordered or problem gambling or those who are at risk of problem gambling. Nabanggit din ng alkalde na kabilang sa pagsisikap na ginagawa ng Lungsod Quezon ang pagkakaroon nila ng Helpline 122 para sa mga nais kumonsulta kung sila ay may gaming o gambling problems, lalo na sa mga kabataan na hindi pa dapat nauugnay sa pagsusugal. Nang matanong naman si Mayor Joy kung ilang casino ang maipapatayo sa QC kasabay ng malapit ng pagbubukas ng Soler. As long as I'm the mayor of Quezon City, it will be the only one. Soler will be the only one. And well, that's the answer to your question. Binigyang diin din ni Mayor Joy na upang maging magandang halimbawa ang lahat ng kawani ng Quezon City sa kanilang pagsusulong na pagkontrol sa pagsusugal lalong-lalo na sa mga kabataan, na pagkasunduan ng QC Government at Soler na hindi maaaring pumasok sa anumang casino sa QC ang lahat ng kanilang mga empleyado. Para naman sa mga Q-citizen, kinakailangan nilang mag-show of money bago makalaro o makapasok sa Soler North. All of the faces of our employees in City Hall ay magpailalagay sa kanilang system
And may facial recognition component yung kanilang system. So kung may pumasok po na empleyado ng City Hall sa kanila, pa-flag agad, kahit daw po naka-wig, kahit daw po naka-mask, at kahit na po naka-sombrero, napaka-sophisticated ng kanilang system, di ba sir? And mapa-flag po ng empleyado ng pamahalaan, and they will be asked, gently naman po, not to embarrass them, to leave the casino grounds. But pwede po silang kumain sa mga restaurants. Samantala, ipinahayag naman ng alkalde ang pagnanais nilang makatanggap ng porsyento mula sa gambling revenue ng PAGCOR na makakatulong sa kanilang lungsod na matugunan ang social cost ng mga individual na nalululong sa pagsusugal o paglalaro. Sa ngayon, mayroon ng 5 lungsod sa bansa ang mayroong casino hub. Kinabibilangan niya ng Parañaque, Cebu, Pasay, Manila at pinakabago ang Quezon City. Nangako naman ang PAGCOR na pinaplano na rin nilang bigyan ng porsyento ang mga host city ng shares para sa kanilang mga programa upang tugunan ang gambling and gaming addiction. Para sa Year TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.